Bago po ako nag-stay dun kay Biancy kapag may issue na po pala na nangyayari na meron daw nagsasend ng mga picture ni Biancy sa sponsor po para daw po magpuhin ng Gcash, ganun, ng pera daw po. Pero hindi ikaw yun. Hindi po ako nag-send ng picture para maghingi ng Gcash. Ano lagi naman po nun na proof po yun na masama talaga yung pakiramdam para tumigil na po sila kakachat sa akin. So, ito may mga nagsasabi kasi nito mga kanina. So, totoo ba na So, ibig sabihin, hindi totoo or totoo na bad influence ka kaya? So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And medyo mainit-init po ang ating pag-uusapan sa ngayon dahil nai-involve na naman po ang ating baby Biancy po. And itong si Melka nga daw ay pinaparatangan na bad influence ni Biancy. At yan ay malalaman natin kung paano ito ipapaliwanag ni Melka maya-maya lang. And bago tayo tumuloy, syempre wag natin kalimutang magtamsak at patuloy lang po natin suportahan ang buong Team Kalingap. Sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalingap Rob. So yan guys, may galab shoutout sa inyong lahat and lalong-lalo na din po sa aking mga subscribers. So wag na natin itong patagalin. Let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Ayan. Ito talaga yung dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Ito yung dapat na mabigyan ng linaw. Oo, kasi naawa na ako bro kay Melka, nababashing masyado si Melka. Kawawa po yung bata. Kawawa siya sa mga sinasabi, mga paratang na hindi naman totoo pero ang dami na sinasabi. At may mga nagpi-PM pa sa kanya. Nagpi-PM. Saan ba gusto malaman? Saan ba nagsimula itong issue na ito? Doon po yun, kasi po baga nag-practice po tayo. Nandun po ako lagi kasi doon po pag may practice po, parang hindi na ako mag-uwi at ginagap. Sa cotillion na practice yan. Sa cotillion. Po yung simula. Pero may past issue pa pala bago pa po mangyari yung sabi. Bago po ako nag-stay dun kay Biancy kapag may issue na po pala na nangyayari na meron daw nagsasend ng mga picture ni Biancy sa sponsor po para daw po magpuhin ng Gcash, ganun, ng pera daw po. Pero hindi ikaw yun. Hindi po. Wala nga po akong alam dun sa issue na yun na may ganun na pala. Tapos naririnig ko na lang po, parang kasi may mga nagla-live po na mga parang di ko alam kung sponsor po or mga viewers siguro nagla-live sila. Tapos nabasa ko po dun yung comment nila, yung ganun-ganun daw. Tapos siyempre ayaw po mag-name drop, harap ko lang po. Nagsimula po yun dun. Tapos hanggang sa one time, nung unang-unang po nating practice, hindi po baga nakapractice si Biancy po, saka ako, di na rin ako nakapractice po nun. Kasi po, dito? Ayun, nagsakit po yung ulo niya. Bago po kasi mangyari yun, naglabas po kami. Nag-aamhin po nun tayo. Hindi ko naman alam na masama na po pala ang paramdam ni Biancy. Tapos, naglabas kami, pumili po kami pagkain para po mayroon siya ng gamot. Hindi nagsama po siya, siyempre, mag-isa po sa, morning nose. Kasama po yung isang beneficiary. Kasi tatlo po sa beneficiary yan yun. May eto po. Tapos po, tapos nung time na yun, meron nakasalubong kami na si Kuya Arts, yung Arts na nagdo-drawing po, mga ng mukha na sa kanila. Walang basta Arts siya, may Arts siya. Tapos biglang nag-post yun, kaya lalong dumagdag po yun sa issue na. Akala po ng mga tao, kung bakit hindi nag-practice si Biancy yung time na yun, ayaw ng cotillion. Akala po ng mga viewers, mga fans niya. Ayaw daw ng cotillion po ni Biancy. Saan ang galing yun? Nako, grabe. Ang labo naman po nun guys na ang nangyari kasi guys, kagaya ng kwento ni Melka po pumunta si Melka kina Biancy, doon siya nagstay kasi para sabay sila na doon sa boarding house ni na Biancy po doon nagpunta si Melka, siguro doon natulog para sabay na sila ni na Biancy na magpa-practice na cotillion, kanya nga lang sumakit po yung ulo ni Biancy. And lumabas nga sila para bumili ng pagkain para makainom ng gamot si Biancy. Nagkataon naman na may nakakita sa kanila or nakasalubong nila na yung binabanggit kanina ni Melka na yung art or sige sabihin na natin ganon, siya po yung nag-i-sketch ng mga mukha ng Kalingap
kagaya ni na Kalingap Rab, yan, si Rabay, alam ko, na i-drawing din nun. And nag-post nga daw. And so, siguro nakita ng iba at nasabi na ngayon, kumbaga, nag-conclude na kagad po sila, yung mga nakakita na ayaw ni Viancy ng kotilyon para sa kanyang magiging debut kaya hindi nag-attend. So, yun kaagad yung tinumbok po ng mga, alam na natin yan, mga marites, mga ganun po, ano. So, yun yung nangyari, guys. Kumbaga, si Melka naman ngayon, ang pinagbibintangan na, siguro, sabihin na natin, bad influence. Dahil, naisip ka agad nila na baka pinigilan ni Melka, ganun-ganon, sinabihan si Viancy, na, alam niyo na, mga, kung ano-ano, mga haka-haka ba. Pero ang pinaka-main, doon, is, pinagbintangan din nila si Viancy na ayaw niya ng kotilyon para sa kanyang debut, kaya hindi siya sumama sa practice. Hindi nila alam, guys, na masama pala pakiramdam niya. And sa pagkakaalam ko, guys, mismong yung tatay ni Viancy po, ay nagpunta sa boarding house para silipin po si Viancy, gawa nga ng masama nga po yung pakiramdam. So, may katibayan po na talagang hindi maganda yung pakiramdam ni Viancy at that time. Hindi ko po alam, basta narinig ko lang po tapos yung PM sa akin na bakit hindi nagpat sila nag-PM sa akin, ganun. Parang ikaw yung nasisisi. Opo. Tapos ngayon one time, may nag-send po talaga ako ng picture para makita nila na tulog na po yung si Viancy kasi sakit nga po ng ulo, parang naiiyak na nga siya. Tapos pinuntahan pa po yun ng papa niya. Alam po yung papa niya, masama talaga yung pakiramdam. Exactly. Sinend ko po yung picture na yun, pero hindi po ako nag-send ng picture para maghingi ng Gcash. Lagi naman po nun na proof po yun na masama talaga yung pakiramdam para tumigil na po sila kakachat sa akin. Yun talaga yung picture na yun. Ang intention mo maganda. Oo, na-misinterpret. Marami yan ngayon. Tapos naglabas po yun sa live ni Kuya JJ, yung picture na yun. Totoo naman po yun na nag-send ako nun, pero hindi ko po yun sinend para mag-ganong-ganong sinasabi nila sa akin. Kanina May ba yun issue na pala. Parang ginawa na lang siya ng kwento. Doon po sa isang data, sinend ko po. Parang sinasabi niya. So yun, guys, yun naman po, regarding naman po sa issue na si Melka naman ngayon ang pinagbibintangan na nagsisend ng picture ni Viancy sa isang tita para manghingi naman po ng Gcash, at hindi nila alam na yung tita na yun nangungulit kung ano nangyari, bakit hindi nakapag-attend si Viancy. Well, dito sa kwento yan, guys. And yun nga, at nag-send sila ng picture at may basbas po si Viancy doon na mag-send sila ng picture sa tita na yon, kung sino man yon, na para ipakita na masama po yung pakiramdam ni Viancy po, na masakit ang ulo niya. And yun nga, yung picture na yon ay napunta naman kay Kalingap JJ. And siguro, yung mga nakapanood naman doon ay nag-conclude na naman po na ay nako, nanghihingi naman itong si Melka ng pera sa pinagpadala niya ng picture. Naku po, grabe. Talaga nga naman, pagka ang isang bagay, magaling mag-compose ng kwento, well, ganun talaga siguro. Pagka meron kang hindi magandang iniisip sa kapwa mo, madali namang gumawa nun, pero masasabi ko lang doon is hindi maganda. Diba guys? Hindi maganda. Kumbaga dapat antayin natin na malaman muna natin yung katotohanan. Di ba? Tatanong niya na po, bakit bakit hindi na alam mo po ni Viancy na sinend ko talaga yun. Sabi ko yan, para tumigil na sila. Nakakaroon din pa bagang PM na kung bakit di nag-practice po sa Viancy. So yun, sinabi ko po, ayan po, nasama po talagang pakiramdam. Tapos yun, nagtulog na din kami. Nagsama na din po yung pakiramdam na nagsakit sa ulo ko talaga doon time na yun. Tapos, after nun, ako na po yung nasisimulat. Ang sinasabi nila, nagsisend daw ako ng yung mga picture na kumakalat. Ako daw po nagsisend nun. Tapos naghihingi daw po ako ng Gcash. Yung po ba nangyari kay Patrick? Ganun po yung nangyari. Yun. Kumbaga, iginagaya nila si Melka dun sa nangyari kay Patrick dati na nagsisend ng picture ni Viancy. Yan naman, magkaiba naman yung kwento doon kasi hindi alam ni Viancy yun. Na nagsisend si Patrick sa isang tao. Huwag na nating banggitin ulit na ganit na well, pasensya na kayo at naulit ko lang. Pero dito muna tayo kay Melka po, di ba naman yung kay Melka? Kumbaga, ibang case naman po ito.
So yun guys. Ako na po yung sinisi, samantalang may sinisisi silang una. Ganun din ang ginawa nila sa akin kasi ako yung kasama ni Biancy. O di anong sinabi ni Biancy? Tapos, may nalaman? problema pa ako kasi sige. may isa pong K-boys daw na nagsasabi na nagang motor kami. Palay-lay ko na nga kay Biancy, nagang motor pa kami. Naku, Yun parang sino naman tong pinaka-nainis K-boy na ano to? ako dun. Parang nasaktan ako. Sabi ko, bakit K-boys pa yung magsasabi po nun? Siyempre, dapat i-defend pa nila ng Nagang K-boys motor daw kami. kayo? Opo. Ay di, ito po si Motor Belka. daw. Wala nga po itong panggasolina niya. Wala nga pong panggasolina si Belka. Nagmumotor. Totoo po na nagmumotor kami. Kapag Ayun. Nagmumotor nga sila. Kumbaga pakinggan po natin ang buo guys. kasama kami, sobrang limitado lang po yun. Tapos syempre, sa senta ko, para kung hindi na magpamasahe. Sinasakay ko po si Biancy. So yung mga yung mga biyahe nyo, dito lang naman. So, Opo. kapag may bibilhin, Opo. kapag may pupuntahan dito sa O kaya sentro. kaya yung sinama, ang pinakamalayo kong biyahe namin, sinama ko po si Biancy dun sa Labo. Yung sinama ko po Ay, sa shop. sa shop. Oo, Matagal na dinala ko yun. siya Matagal doon. na yun. Oo, Matagal matagal na yun. po yun. Tapos biglang naggaganong rin siya. Ilang beses na kayo nagmotor ni Biancy? Sa Labo po. Sa buong buhay niyo? Bilang pa lang, hindi pa nga 10 siguro. Hindi pa 10. So yun guys, at least, kumbaga hindi ko alam kung bakit naging issue yung nagmumotor sila at isang K-boy nga isa nga sa mga K-boys daw ang nagsabi noon, which is, sa tingin ko wala naman masama doon sa pagmumotor. Depende kung saan pumupunta, di ba guys? Yun lang naman, and siguro nagiging masama lang naman yung pagmumotor kung kalokohan yung pinagdadala ni Melka kay Biancy at saka isa pa, yung kung wala silang mga helmet at hindi naka-jacket, hindi nakapantalon, ay hindi rin maganda po yon sa mga nagmumotor kasi yan ang pinaka number 1 na pinagagalingan na aksidente ngayon sa mga sasakyan, no? Hindi natin kasi alam kung kahit gaano tayo kagaling mag-drive, kung gaano tayo kaingat mag-drive, kung hindi naman maingat yung mga nakakasabayan natin sa kalsada, guys, pwedeng maaksidente. So yun lang naman ang para sa akin na pwedeng maging issue doon. Hindi naman kasi nabanggit ni Melka kung ano yung karugtong. Wala namang karugtong. Kumbaga, nagmumotor lang. Which is inamin din ni Melka sa bandang huli. Ngayon, pagka may binibili sila, and one time, naisama nga daw niya dun sa shop. Meron po kasing negosyo si Melka, guys, dun sa Labo. Ito ay isang parang bake shop or pastry shop siguro yun, ang tawag doon. Siguro gusto niyang ipakita sa kanyang best friend dahil mag-best friend din itong dalawa na ito. So yun lang, kailangan lang talaga protection dyan. Pag nagmumotor, guys. Pa 10. Kasi, Yung motor mo na. opo, Yung motor mo na yung gamit. opo. Mga hindi pa Hindi nag-10. Kasi hindi naman po kami laging kikita. Hindi naman po kami laging ni Biancy. At wala, nung wala na ako ng birthday nun. So, wala na talaga kami parang nakikita na lang po kami kung may event. O kaya, ganyan, may practice. Isang linggo. Bago kumikita. So, ito may mga nagsasabi kasi nito mga kanina. So, totoo ba na So, ibig sabihin, hindi totoo or totoo na bad influence ka kaya? Ay, hindi Nako. po. Hindi po. Hindi ko makakayang maging bad influence sa kanya. Ano mo pong i-influence na po sa kanya na bad day? Siyempre, unang-una, best friend ko po yung si Biancy. Hindi ko po kaya na malagay sa panganin yung na pagdating niya sa mga bash na yan. Kaya sabi ko po, gusto ko kong i-clear yung pangalan. Hindi po totoo yun. Hindi ko po gagawin kay Biancy yun para lang sa, alam mo po yun, pag may, pag kailangan ko, nagsasabi talaga ako. Hindi ako nahihira sabihin yun kasi kailangan ko yun. Hindi ko kailangan kong gawin yung mga ganong part para lang magkaroon ako ng pera. Kasi para saan pa yung negosyong inaano ko? Para saan pa yung tulong na inaano ng kanina kung maganon din ako, di ba? Siyempre nakakahiya yun. Kaya yun talaga pinakahiya ko po. Yung parang yung mapagbibintangan ka baga. Kasi tapos hindi naman. Ang una ko kasi, pinapabayaan ko na kasi bahala man sila kako. At mag-bash sila ng ganyan. Pero nung may mga nag-PPM na po sa akin, nadadamay na po yung magulang ko. Hindi ko na ayun, kinaya. Sabi sa Slap yun. magulang mo. Kasi daw, gano'n na daw sila mga matsapa. Gano'n daw yung ginagawa ko. Hindi mo lang nga silang alam sa nangyayari. Ano daw, gano'n na? Bulag na daw po sila, sa Tapos? Hindi na daw nakakita pa tapos gano'n pa daw po yung ugali ko. Ano man kayo? Bullying yun. Tapos sinasabihin pa rin ako, daw po, angel daw ako, tapos demon daw pala yung ko. Grabe naman. Wow. Baga, medyo masakit nga yun. Kalingap Angel, sinabihan ka na, isang Kalingap Angel, pero demonyo naman yung, siguro, ugali, yung gano'n, no? Kaya siguro napagbibintangan na bad influence or nasabihan siya na bad influence, gawa nga po no,
unang-una, yung nagkaroon ng misinterpretation nga doon sa hindi pakakapag-attend ni Viancy sa practice sa Cotillion. Pangalawa, yung pagsisend ng picture, which is nagkaroon na naman ng interpretation. And yung sa pagmumotor, kumbaga nagkasama-sama na lahat yun. Kaya siguro siya nasasabihan ng na bad influence siya kay Viancy. Anyway guys, hindi natin minsan masisisi din ang mga supporters ni Viancy. Siguro sa part lang na ito yung hindi niya pagkaka-attend sa sa practice ng Cotillion, siguro ay maaring na frustrate yung mga supporters at naisip kaagad nila na si Melka ang naging dahilan dahil nga po dahil may nakasalubong nga daw sila at that time na supposedly may practice, may nakakita sa kanila na bumili ng pagkain. Hindi nila alam, bumili ng pagkain para makainom ng gamot itong si Viancy. At yun, nag-iba-iba na yung mga kwento. Grabe. Pero masakit din kay Melka guys na isama pa sa pambubuli sa kanya yung tungkol sa mga magulang po niya. Alam naman natin parehong bulag yung magulang niya. Tapos sasabihan si Melka na bulag na nga yung mga magulang. Tapos ganyan pa siya. Kumbaga, bad influence pa. Kumbaga, medyo masakit din. Di ba guys? And lalong-lalo na yung sabihan ka na kalingap angel pero demonyo naman yung mo. Ano ba yung ibig sabihin ng mo? Yung ugali siguro ang ibig sabihin nila, no? Talagang masaklap yun guys. So, medyo dahan-dahan din tayo minsan. Kumbaga, meron po tayong may cyberbullying po na tinatawag guys at ingat-ingat po tayo dyan. Kumbaga, mas maganda na hintayin muna natin na lumabas yung katotohanan. Kumbaga, huwag natin pangunahan po hanggat kaya natin, hanggat maaari. Di ba, guys? Opo. Yung pinaka-epsinan ko po sa inyo na nakalumudan sa tao niya. Tapos bigla niya akong blinak kasi hindi ko sinerte. Sinabi ko, sige po, sasabihin ako na kung unang sasabi kay Kuya dahil isusumbong po kay Kuya Rab. Ngayon, una ko na pong sinag-Kuya to sa para po, ako sabi ko, mabigyan nga ng vaccine. Kasi parang sobra talaga. Para akong doon. Grabe naman kung tao. Gusto ko siyang i-chat din. Pero, gusto ko rin mag-post. Pero, wala pa akong ginawang wala akong ginawang moves na para kalabanin sila doon sa part na yun. Kasi, una, wala silang patunay na ginawa ko yun. Mangalawa, wala nang talaga ako pakialam kahit i-bash po nila ako kasi di naman po nila alam talaga ito kung nangyari. Pero kung gano'n na po yung nangyari, nadadamay na po lahat. Yung mga taong nasa likod ko, syempre, hindi na po ako pwede. Masakit yun. Ako lang, kung gusto nila akong i-bash, ako na lang. Kung pinag-idamay yung nananahimik ng pamilya ko lang. Pero syempre, hindi tama yun na i-bash. Hindi pa rin yung tama. Kasi hindi ako sanay talaga na-bash kasi ngayon lang talaga to. Kasi private, di ka naman vlogger, di ka naman kusino. Private person po, isa po siyang beneficiary. And kaya po natin siya tinulungan kasi karapat-dapat siya. Kaya po siya pinabahayan kasi mabuti po yung loob nila, masisipag po sila. Talagang deserving ng food. And kilala po namin si Melka and so tingin ko din naman talaga niya gagawin yung mga ganun. Si Melka straight to the point yan. Straightforward yung magsalita. Pag may kailangan, sasabihin niya. So yun guys, grabe at yun lang naman po yung talagang kinuha ko dito sa video na to kasi gusto ko lang malaman din kung bakit nga siya tinawag na bad influence. And yun nga at liwanagan naman natin dito guys ngayon sa video na ito. And hopefully natigilan na nila si Melka po kasi totoo naman na hindi naman sanay si Melka sa bashing kasi nga unlike kina sina Viancy, si Carla medyo sanay na yung mga yon kasi mga yung mga sikat kumbaga talagang binabato kapag sikat na. Pero yung tulad ni Melka na hindi naman talaga siya famous, alam naman natin yan, tapos mabubuli ng ganun yan kumbaga maninibago yan. And kagaya nga nung sabi ni Melka guys na okay lang naman sana kung siya lang yung ibubuli, wag lang idadamay yung mga tao sa likod niya na ibig niya sabihin yung magulang niya. So yun guys, and kaya naman natin intindihin yan, di ba guys? So ingat-ingat po tayo and lalo na po yung mga gumagawa nga daw ng reaction video na pinupost sa Facebook.
tungkol nga sa ganito, pambabash kay Melka. Naku, ingat po tayo dyan guys, kahit burahin po natin yan. Once na na-screen record na, wala nang bawian yan. Eh kung tupakin itong si Melka at gusto kayong kasuhan, ay nako, masalimuot po yan guys. Kaya ingat-ingat po tayo. So yun guys, hanggang dito na lang ulit. At magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So ito muli ang inyong likod batang LU. Mag-ingat guys and bye-bye po muna pansamantala. Bye-bye po muna. Bye.